Nakakalimutan ng anak kong lalaki na ibaba ang telepono pagkatapos ng aming usapan. Narinig ko siyang tumatawa kasama ang kanyang asawa. Siya ay masyadong bulag para mapansin at masyadong tanga para maunawaan. Ang mga salitang ito ay tumama sa akin na parang sampal sa mukha. Tahimik kong ibinaba ang telepono at pumunta sa bangko. Isang buwan pagkatapos, inabot ko sa kanya ang demanda at sinabi, magkita tayo sa husgado. Natakot siya dahil alam niyang ito na ang wakas niya. Ngunit hindi niya alam na nagsisimula pa lamang ang aking plano. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa comments kung saan kayo nakikinig. Salamat sa tulong, tatay. Babayaran kita sa susunod na buwan. Pangako. Ang boses ni Juan ay may pamilyar na tensyon na nasanay na ako sa loob ng mga taon. Isa pang emergency. Isa pang bayarin na hindi niya kayang bayaran sa sweldo niya bilang bartender. Huwag mag-alala, anak. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Sineryoso ko ito tulad ng mga nakaraang dose-dosenang beses. Mainit ang pakiramdam ng telepono sa aking tainga habang nakasandal ako sa upuan sa kusina. Pinapanood ang hapon na araw na sumasala sa mga kurtina. Sige, kailangan ko nang bumaba. Mahal kita, tatay. Mahal din kita, Juan. Hinintay ko ang pamilyar na click. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, narinig ko ang mahinang tunog ng telepono na inilapag. Sinusundan ng mga yapak na lumalayo. Nakalimutan ni Juan na ibaba ang tawag. Akmang ibababa ko na rin nang marinig ko ang boses ni Maria. Matalim at mausisa. Napansin ba niya ang mga withdrawal sa card ngayon? Natigil ang kamay ko sa telepono. Withdrawal sa card. Tumawa si Juan sa speaker. Malamig at nanunuya. Masyadong bulag siya para mapansin yan at masyadong tanga para malaman. Kahit pa mapansin niya. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Humigpit ang hawak ko sa telepono hanggang pumuti ang mga knuckles ko. Magkano ang kinuha mo ngayong linggo? Boses ni Maria ulit, kaswal. Parang pinag-usapan lang ang panahon. 3,000. Madaling pera. Madaling hulaan ang iyayen ng matanda. Sino ba ang gumagamit ng petsa ng kasal nila? Lumayo ang boses ni Juan habang gumagalaw siya sa kanilang apartment. Masyado siyang madaling utuin sa loob ng mga taong iyon. May malamig na bumaba sa aking dibdib. Ang petsa ng aking kasal. Ang petsa ng pakasalan ko ang ina ni Juan, si Rosa. Ang petsang ibinahagi ko sa kanya nang 12 anyos siya. Sinabi ko sa kanya na iyon ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Tahimik at maingat kong ibinaba ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang banking app. Naroon ito, malinaw na malinaw. ATM withdrawal, 150,000. 3 araw ang nakalipas, isa pang 125,000. Noong nakaraang linggo, 200,000. Ang pattern ay umabot ng mga buwan. Marahil mas matagal pa. Paano ako naging ganitong bulag? Nag-scroll ako sa bawat transaksyon. Bawat isa ay parang twist ng kutsilyo. Ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang ipon na binuo ko sa pamamagitan ng pag-iwas sa bakasyon, pagbili ng generic na groceries, pagmamaneho ng parehong kotse sa loob ng 15 taon. Lahat para matiyak na mayroon si Juan ng kanyang kailangan. Matrikula sa kolehiyo pagkatapos mamatay si Rosa, tulong sa kasal niya, down payment para sa kanilang apartment. Naalala ko ang pag-upo sa walang laman kong bahay pagkatapos ng libing ni Rosa. Nakatitig sa acceptance letter ni Juan sa Universidad ng Pilipinas. Ang matrikula ay 1,400,000 bawat taon. Walang pag-aalangan kong nilikida ang kalahati ng aking retirement account. Para sa kinabukasan ni Juan. Sinabi ko sa sarili ko na gugustuhin ito ni Rosa. Ngayon, nakaupo ako sa parehong kusina. Nakatitig sa screen ng telepono. Pinapanood ang trabaho ng aking buhay na nawawala, 150,000 bawat beses. Nasusunog ang dibdib ko sa bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga taon. Hindi ang dalamhati na sumakop sa akin pagkatapos mamatay si Rosa. Hindi ang kalungkutan ng pagiging balo. Ito ay purong galit na kristal. Inilapag ko ang telepono at lumakad patungo sa bintana. Sa kabilang kalsada, ang kapitbahay ko ay naggugupit ng damo. Ang normal na tunog ng suburban na gabi na nagpapatuloy na parang hindi pa naman nabagsak ang aking mundo. Akala ni Juan ay masyadong bulag ako para mapansin. Masyadong tanga para malaman. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana. 65 anyos, ubanin. Suot ang parehong komportableng kardigan na mayroon ako sa loob ng isang dekada. Marahil ay mukha akong madaling biktima. Marahil ay naging isa ako. Ngunit hindi na ngayon. Kinuha ko ulit ang telepono. Nag-scroll sa contacts hanggang makita ko ang hinintay ko. Bukas,
Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung paano nakuha ng anak ko ang aking iyen. Gaano katagal ito nangyayari? At pinakamahalaga, kung paano tiyakin na hindi na ito maulit muli. Nagsisimula ng mabuo ang plano sa aking isip, habang nakaupo ako sa lumalaking dilim. Akala ni Juan ay matalino siya, mas matalino kaysa sa kanyang matandang ama. Malapit na niyang malaman kung gaano siya nagkakamali. Mapait ang lasa ng umagang kape, ngunit nagpapatalas ito ng aking focus. Gumugol ako ng gabi sa pagpaplano, at ngayon kailangan ko ng impormasyon. Ang agad na pagpapalit ng iyayen ay magbibigay alam kay Juan na alam ko na ang mga pagnanakaw. At hindi pa ako handa para sa konfrontasyong iyon. Una, kailangan kong maunawaan kung paano niya nalaman ang kode ko. Maingat akong nagbihis, pumili ng damit na makakatulong sa akin na makihalubilo sa destinasyon ko. Ang Lucky Strike Tavern ay nasa sentro ng Maynila, isang madilim na establishmento kung saan nagtatrabaho ang matalik na kaibigan ni Juan, si Bernardo, sa likod ng bar. Kung may nakakaalam ng detalye ng plano ni Juan, siya iyon. Ang biyahe ay tumagal ng 20 minuto sa pamilyar na kalsada. Buong buhay ko nang nakatira sa lungsod na ito. Pinalaki si Juan dito. Inilibing si Rosa sa Manila Memorial Park. Mga 1 kilometro mula sa kinaparadahan ko ngayon. Hindi nawala sa akin ang irony na gagamitin ko ang parehong pamilyar na lugar para imbestigahan ang sarili kong anak. Ang neon sag ng tavern ay kumikislap na parang may sira na tibok ng puso. Sa loob, makapal ang hangin sa amoy ng pritong pagkain at lumang beer. Hindi pa tanghali, ngunit ilang regular na ang nakaupo sa mahabang wooden bar. Pumili ako ng upuan sa dulo malayo sa iba. Si Bernardo ay tumingin mula sa paghuhugas ng baso. Lumiwanag ang mukha niya sa pagkilala. Emar Santos, matagal kayong hindi nakikita dito. Kumusta ka na? Okay lang, Bernardo. Napadaan lang para uminom saglit. Naupo ako sa stool, ginawa kong komportable ang sarili. Bourbon neat, ibinuhos niya ng may sanay na galaw. Ang amber na likido na nakukuha ang liwanag mula sa salamin sa likod ng bar. Nabanggit ni Juan na malaki ang tulong mo sa kanila Lately. Talagang generous mo. Mahalaga ang pamilya. Humigop ako. Pinahintulutan ang init na manatili sa lalamunan ko. Speaking of which, kumusta si Juan sa pera niya lately? Parang mas relaxed siya tungkol sa pera. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bernardo. May bahid ng posibleng discomfort. Mas relaxed siya sa mga bagay na iyan. Sabi niya nakahanap siya ng system. System. Pinanatili kong kaswal ang boses, bahagyang mausisa. Typical ni Juan. Palagi siyang matalino sa numbers. Alam mo naman sa bank stuff. Si Bernardo ay nagpunas ng bar ng sobra. May paraan ang mga tao para gumana ang mga bagay. Bahagyang sumandal ako pasulong. Binaba ang boses sa conspiratorial whisper. Sa pagitan natin, nagkakaproblema ako sa banking ko Lately. Lagi kong nakakalimutan ang iyayen. Paano nyo naalala ang lahat ng numbers na iyan, mga kabataan? Si Bernardo ay relaxed. Malinaw na relieved sa mas ligtas na topic. Grabe, ang hirap noon. Birthday ko ang gamit ko. Pero sabi ni Juan masyadong obvious iyon. Gumagamit siya ng dates na may kahulugan sa kanya. Alam mo, sinabi niya sa akin na nahulaan niya ang iyen ng tatay niya sa pamamagitan ng importanteng family dates. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit pinanatili kong neutral ang ekspresyon. Matalino. Anong klase ng dates? Sabi niya sinubukan muna ang birthday mo. Tapos ng nanay niya. Tapos. Nagpaus si Bernardo. Napagtanto na baka sobra ang ibinabahagi niya. Siguro hindi ko dapat pinag-usapan ito. Huwag mag-alala. Impressed lang ako na naalala niya ang lahat ng dates na iyon. Itinaas ko ang baso sa mock toast. Para sa magandang alaala. Tumama sa akin ang alaala na parang pisikal na suntok. Si Juan, 12 anyos, nakaupo sa back porch pagkatapos ng libing ni Rosa. Luha ang tumutulo sa mukha niya. Kwentuhan mo ako tungkol sa araw na pinakasalan mo si nanay. Bulong niya. Kwentuhan mo ako kung kailan kayo masaya. Naupo ako sa tabi niya. Hilaw at sobrang dalamhati ang aking sarili. At ikinuwento ko lahat. Kung paano mukha ni Rosa habang naglalakad sa aisle. Kung paano nanginginig ang kamay ko nang isuot ko ang singsing sa daliri niya. Kung paano kami sumayaw sa, at last, bilang mag-asawa. March 15 TA, 1982. Ang petsang inilagay ko bilang iyen, 15 taon, pagkatapos ng kailanganin ng bangko ang 4-digit iyen. Patuloy ni Bernardo na walang kamalay-malay sa bagyo sa loob ko. Sabi niya anniversary niyo ng kasal. Romantic na ginagamit mo pa rin yon bilang iyen pagkatapos ng maraming taon. Tinapos ko ang bourbon ko sa isang init na lunok.
Alam mo naman ang sinasabi tungkol sa old habits. Inilagay ko ang 1,000 sa bar. Keep the change, Bernardo. At baka panatilihin natin itong usapan sa pagitan natin. Baka mahiya si Juan na pinag-usapan niya ang family finances. Siyempre, Emar Santos. Walang problem. Lumabas ako ng tavern nang hindi matatag ang mga paa. Ang tagsibol na hangin na tumatama sa mukha ko na parang sampal. Sa kotse ko, nakaupo ako ng mahigpit ang hawak sa manibela hanggang pumuti ulit ang knuckles ko. Ang petsa ng kasal. Ang pinakamahalagang alaala ko ay naging susi sa pagtataksil ng anak ko. Pinatakbo ko ang makina at sumali sa trapiko. Patungo sa apartment ni Juan. Panahon na para sa usapan. Ngunit hindi ang inaasahan niya. Habang nagmamaneho sa pamilyar na kalsada, napagtanto ko na nare-rehearse ko ang mga salitang sasabihin ko kapag kumatok ako sa pinto niya. Akala ni Juan ay matalino siya. Gamit ang pag-ibig ko sa ina niya laban sa akin. Malapit na niyang matuklasan na may mga alaala na worth fighting for. Kumagat ang manibela sa mga palad ko habang huminto ako sa bahay ni Juan. Ang mga salita ni Bernardo ay umuugong sa ulo ko. Sabi niya anniversary niyo ng kasal. Ang modesteng duplex ay nasa harap ko. Ang overgrown na damuhan nito ay stark contrast sa aking maingat na maintained na yard. Ako ang tumulong sa down payment dito, 3 taon na ang nakalipas. Matigas akong kumatok. 3 measured na katok. Binuksan ni Juan ang pinto suot ang sweatpants at stained na shirt. Gusgusin ang buhok na parang kakagising lang ng alas negatibo, 2 ng hapon. Nagbago ang mukha niya mula sa confusion patungo sa forced na brightness. Tatay, ano ang ginagawa mo dito? Alam ko na lahat. Lumabas ang mga salita ng steady, controlled. Ibalik mo ang pera ko. Bumuka ang bibig niya, tapos sumara. Anong pera? Tatay, hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Kinuha ko ang folded na bank statements mula sa bulsa ng jacket ko. Ang papel na nagkakol na parang accusations. Ang mga withdrawal na ito, ang iyayen ko, ang petsa ng kasal ko. Nawala ang kulay sa mukha niya. Humakbang siya pabalik. Iniwang bukas ang pinto sa pagitan namin na parang shield. Impossible iyan. Hindi ko kailanman gagawin. March 15 TA, 1,982. Binasa ko ang numbers ng malakas na parang indictment. Ang petsa ng pinakasalan ko ang nanay mo. Ang petsang ginamit mo para magnakaw sa akin. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Nag-crack ang boses niya. Gumuho ang pretense. Mahalaga ba iyon? Humakbang ako papasok ng walang imbitasyon. Sinuri ang living room. Bagong furniture, malaking television na nakamount sa wall. Lahat binili gamit ang pera ko, ang alaala ko. Humigpit ang panga ni Juan. Siege. Kinuha ako ng pera, ngunit hindi pagnanakaw kapag pamilya. Ilang pera? Ganap kong binuklat ang statements. 1,850,000 sa loob ng 8 buwan. Lumitaw si Maria mula sa kusina. Matalim ang boses na parang talim. Juan, ano ito? Alam na ng biyenan mo ang arrangement natin sa yayen. Arrangement. Mapait ang lasa ng salita. Iyan ba ang tawag natin sa pagnanakaw ngayon? Tumawid si Maria ng arms. Defiant ang stance. Mas marami kang pera kaysa alam mo kung ano ang gagawin. Nakaupo mag-isa sa malaking bahay na iyan. Kahit paano ginamit ito ni Juan ng maayos. Tumama sa akin ang alaala ng walang babala. Ang araw ng kasal ni Juan, 4 na taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa reception pinapanood siyang sumayaw kasama si Maria. Naalala ang sarili kong unang sayaw kay Rosa. Nang gabing iyon, sumulat ako ng tsek para sa kanila na 500,000 bilang regalo sa kasal. Pera na naipon ko sa pamamagitan ng mag-isang pagkain ng hapunan, gabi-gabi sa bahay na masyadong tahimik nang wala ang tawa ni Rosa. Maayos na gamit. Tiningnan ko ulit ang kwarto. Tulad ng television na iyan. Ang leather chairs na iyan. Humigit ang balikat ni Juan. Defiance na pumalit sa hiya. Dapat. Magkasalamat ka na ako at hindi estranghero. Kahit paano nanatili ang pera sa pamilya. Magpasalamat. Inulit ko ang salita na parang nilalasahan ang bulok. Tignan mo, tatay, nag-init ka sa wala. Hindi naman kailangan mo ang pera. Ano ang gagawin mo rito? Bumili ng isa pang kardigan. Tumawa si Maria. Malupit na tunog na naghiwa sa tensyon. Siguro hindi niya naalala na binigyan niya tayo ng iyen na iyan. Hindi ko ibinigay sa kanila ang anumang bagay. Ang iyen ay pribado, sagrado. Ito ay kumakatawan sa tanging araw sa buhay ko ng perpekto ang lahat. Nang lumakad si Rosa patungo sa akin sa puting lace at nangako ng forever, ginawa nila ang alaala na iyon na tool para sa pagnanakaw. Gusto ko ibalik ang bawat sentimo. Nanatiling level ang boses ko,
controlled. Sa susunod na linggo, tumawa si Juan ng mapang-uyam. O ano? Tatawagan mo ng pulis ang sarili mong anak. Nakabitin ang hamon sa hangin sa pagitan namin. Maingat at deliberate kong tiniklop ang bank statements. Inilagay pabalik sa bulsa ko. Makikita natin. Humarap ako sa pinto. Bawat hakbang measured at purposeful. Sa likod ko, narinig ko si Maria na bumulong ng matalim kay Juan. Narinig ko ang muttered na sagot niya. Sumara ang pinto ng definitive na click. Sa kotse ko, nakaupo ako saglit. Mahigpit ang hawak sa manibela hanggang pumuti ulit ang knuckles ko. Umungol ang makina habang umaalis ako sa curb. Mga iniisip na umiikot na parang storm clouds. Akala ni Juan tapos na ito. Akala niya uwi ako ng talunan at nahihiya. Na parang matandang ulol na natuto ng leksyon. Malapit na niyang malaman kung gaano siya nagkakamali. Sumara ang pinto sa likod ko. Ang tahimik na bahay na nagpapalakas sa etyo ng defiance ni Juan. Inihang ko ang coat ko sa pamilyar na hook. Ang walang laman na halway na nag-unat sa harap ko na parang paalala ng lahat ng mag-isang hapunan. Lahat ng holiday na mag-isa mula nang mamatay si Rosa. Lumakad ako sa kusina at inilagay ang kettle sa stove. Nakakalat ang withdrawal papers sa counter. Bawat transaksyon ay maliit na pagtataksil. Siguro dapat ko na lang bitawan. Malaking pera ang 1,850,000. Ngunit sapat pa ang mayroon ako para mamuhay ng komportable. Siguro tama si Juan. Ano ang gagawin ko rito? Umungal ang whistle ng kettle na naghiwa sa katahimikan. Ibinuhos ko ang mainit na tubig sa tiyabag. Pinapanood ang amber na kulay na namumukadkad sa malinaw na likido na parang lumalawak na regret. Ngunit habang hinahalo ko, lumitaw ang ibang alaala. Sophomore year ni Juan sa UE. Tinawagan niya ako, panicked, sinabing kailangan niya agad ng 250,000 para sa books at lab fees. Nagmaneho ako sa bangko ng araw na iyon. Kinuha ang pera mula sa vacation fund ko. Nagkaplano kami ni Rosa ng trip sa Boracay bago siya magkasakit. Hindi na kami nakarating. Mas malakas kaysa kinakailangan kong inilagay ang kutsara. 3 taon pagkatapos, nasira ang kotse ni Juan. Isa pang emergency. Isa pang withdrawal mula sa lumiit kong retirement savings. Pagkatapos ang kasal niya, ang deposit sa apartment, ang credit card debt mula sa failed business na sinimulan at iniwan niya sa loob ng 6 na buwan. Lumakad ako sa living room kung saan nakalinya ang family photos sa mantelpiece. Ngumingiti si Rosa pabalik sa akin mula sa honeymoon picture namin. Radiant ang mukha niya sa joy. Sa tabi nito ang college graduation photo ni Juan. Ang isa kung saan itinapon niya ang cup niya habang proud akong nakatayo sa background. Isinakripisyo ko ang lahat para sa moment na iyon. Ang mga pangarap ko, lano sa retirement, pagkakataon na mag-travel habang bata pa ako para ma-enjoy. Lahat para magkaroon si Juan ng opportunities na hindi ko nagkaroon. Dapat magkasalamat ka na ako at hindi estranghero. Umuulit ang mga salita niya sa isip ko habang sinundan ko ang mukha ni Rosa sa larawan. Siya ang nag-insist na magsimula ng college fund nang ipanganak si Juan. Nararapat sa kanya ang bawat opportunity, sabi niya, bilang ang dollar bills mula sa sweldo niya bilang guro. Noon pa, iniisip na niya ang kinabukasan niya. Kinuha ko ang wedding photo. Nararamdaman ang bigat ng silver frame. March 15 TA, 1,982, ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ginawang 6-digit code para sa convenience ng anak ko. Tumama ang galit sa akin na parang pisikal na puwersa. Hindi ang mainit, impulsive na galit na naramdaman ko kanina, kundi mas malamig, mas calculated. Maingat at deliberate kong inilagay ang photo. Pansamantalang tumawid sa isip ko ang pagtawag sa pulis. Credit card fraud ay krimen. Ngunit tama si Juan sa isang bagay. Hindi ko magagawa iyon sa sarili kong anak. Gayunpaman, may ibang paraan para hawakan ang pagnanakaw. Legal na paraan na hindi involve criminal charges. Umakyat ako sa kwarto ko. Bawat hakbang purposeful. Sa banyo, nag-toothbrush ako habang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. 65 anyos, ubanin. Suot ang payhong komportableng kardigan na pinagtripan ni Juan. Siguro mukha akong madaling markahan. Ngunit mapanlin lang ang hitsura. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa kama. Malamig ang sheets sa balat ko. Sa labas, ang neighborhood ay humihimlay sa gabi nitong katahimikan. Normal na pamilya na nagtatapos ng normal na hapunan. Normal na usapan tungkol sa normal na problema. Malayo sa normal ang problema ko. Ngayon, habang nakahiga ako sa dilim, nagsimulang mabuo ang plano. Hindi revenge, hustisya. May pagkakaiba, at balak kong ipaintindi kay Juan ang pagkakaiba na iyon. Ang digital clock sa tabi ng kama ko ay kumikinang na pula sa dilim.
11:47 bukas ay Biyernes. Bukas ang courthouse. Kailangan kong tumawag, mag-research. 40 taon bilang engineer ang nagturo sa akin ng value ng preparation at precision. Isinara ko ang mata ko, ngunit mahirap ang tulog. Mabilis ang isip ko sa possibilities, strategies, careful steps na kailangan kong gawin. Akala ni Juan matalino siya. Akala niyang na-outsmart niya ang tangang matandang tatay niya. Bukas sisimulan kong turuan siya kung gaano katalino ang matandang ito. Sumala ang sikat ng araw sa blinds habang bumangon ako. Matalas ang plano mula kagabi sa isip ko, na parang blueprint na sa wakas ay nadraw ng tama. Mas nakatulog ako kaysa inaasahan. Ang desisyon na nagdulot ng unexpected peace. Nang 7:00 ng umaga, naka-best suit na ako. Ang Navy na suot ko sa libing ni Rosa, pressed at dignified. Ang biyahe sa BI ay tumagal ng 15 minuto sa tahimik na umagang kalsada. Deliberate akong nagpark malapit sa entrance. Hawak ang Manila folder na makapal sa printed bank statements, transaction records, at notes na pinagsama-sama ko sa sleepless hours ko. Ang bank lobby ay puno ng fluorescent energy. Early customers na nagsasagawa ng morning business. Lumapit ako sa customer service desk kung saan binati ako ng young woman na may careful styled hair ng may practiced enthusiasm. Magandang umaga. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong i-report ang unauthorized use ng debit card ko. Inilagay ko ang folder sa desk niya ng deliberate. Multiple withdrawals sa loob ng ilang buwan. Fraud. Bahagyang nawala ang ngiti niya. Po. Kunin ko po agad ang security manager namin. Sa loob ng minuto, nakaupo ako sa harap ni Michael Hernandez. Middle-aged na lalaki na bahagyang skew ang tea kahit maaga pa. Binuksan niya ang folder ko. Lalong nagiging serious ang ekspresyon niya sa bawat pahina. Mr. Santos, malalaking halaga ito. Sinasabi ninyo na hindi nyo inauthorize ang alinman sa ATM withdrawals na ito. Ni isa. Sumandal ako pasulong. May gumagamit ng IAN ko sa loob ng mga buwan. May dahilan akong maniwala na pamilya ko. Nag-hover ang penya sa yellow legal pad. Pamilya. May access ang anak ko sa personal information ko. Alam niya ang significant dates sa buhay ko. Itinuro ko ang withdrawal pattern. Pansinin na hindi lumalampas sa 250,000 ang amounts. Nanatili sa ilalim ng reporting thresholds. Grimly tumango si Hernandez. Karaniwan po unfortunately sa family fraud cases. Kailangan nating simulan agad ang investigation. Walang babala tumama ang alaala. Si Juan ng 16 na anyos humihiram ng kotse ko. Inabot ko sa kanya ang case kasama ang wallet ko. Fully trusting siya na maggas at umuwi ng ligtas. Responsible siya noon, careful sa trust ko. Ano ang process nyo? Kukunan namin ng security footage mula sa mga ATM na ginamit. I-cross-reference sa timestamps sa statements nyo. Kung ma-identify namin ang tao na gumagawa ng withdrawals, delicate niyang pause. Magfa-file ba kayo ng charges kung mapatunayan na anak nyo? Nakabitin ang tanong na parang hamon. Gusto ko ibalik ang pera ko. Depende sa kung gaano siya kooperatibo kung paano mangyayari yon. Sa susunod na 3 araw, pinanatili ko ang usual routines ko habang nagsasagawa ang bangko ng investigation. Naggupit ako ng damo ng mechanical precision, nag-reorganize ng workshop, nilinis ang gutters na hindi naman kailangan, ngunit sa ilalim ng ordinary tasks, huming ang anticipation na parang electricity sa power lines. Nang Miyerkules ng hapon, tumawag si Hernandez, Mr. Santos, na-review na namin ang ATM footage. Ang tao na gumagawa ng withdrawals ay tumutugma sa description nyo ng anak nyo. Direktang kinontak namin siya para pag-usapan ang matter. At una ay dinid niya ang wrongdoing. Ngunit nang ipakita ang video evidence, nilinis niya ang lalamunan. Nagalit siya. Sabi niya family matter ito. At wala raw business ang bangko na makialam. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Ano ang next step nyo? Required kaming bigyan siya ng opportunity na mag-explain o mag-restitution bago mag-formal charges. Ngunit, Mr. Santos, babalaan ko kayo. Galit na galit siya sa involvement namin. Pagkatapos ng tawag, nakaupo ako sa kusina ko. Nakatitig sa refleksyon ko sa madilim na bintana. Ginawa ng bangko ang eksakto kung ano ang inaasahan ko. Ngayon alam na ni Juan na natuklasan ang pagnanakaw niya sa official channels. Hindi lang suspicions ng tatay niya. Gumugol ako ng gabi sa pag-review ng notes ko. Anticipating ang response niya. Palagi siyang impulsive kapag na-corner. Mabilis mag-lash out kaysa tanggapin ang responsibility. Tinawag ito ni Rosa na cornered cat behavior niya. Lahat claws at fury kapag trap. Habang inilalagay ko ang evening coffee ko,
Insistent na nag-vibrate ang telepono ko sa counter. Ang screen ay lumiwanag sa pangalang inaasahan ko, ngunit kinatatakutan. Juan. Patuloy ang urgent buzzing nito. Demanding attention na parang accusation na ayaw pabayaan. Tinitigan ko ito sa loob ng 3 ring. Alam na ang susunod ay magdedesisyon sa takbo ng lahat. Ang insistent ring ay humila sa akin mula sa upuan. Kinumpirma ng screen ang kinatatakutan ko. Malalim akong huminga bago sumagot. Steady ang boses ko, kahit ang bagyo na alam kong darating. Hello, Juan. Ano ba ang ginawa mo? Sumabog ang boses niya sa speaker. Hilaw sa galit. Tinawagan ako ng bangko. Inaakusahan nila ako ng fraud. I-report ko ang unauthorized withdrawals sa account ko. Ginagawa lang ng bangko ang trabaho nila. Unauthorized. Anak mo ako. Pera ng pamilya ito. Nanahimik ako. Pinahintulutan ang mga salita niya na makabitin sa hangin na parang usok mula sa namamatay na apoy. Tatay, nandyan ka ba? Magsalita ka. Nakikinig ako. Nagrustol ang telepono. Urgent na bulong ng voices sa background. Tapos matalim na hiwa ni Maria ang boses. Emar Santos, nakakadiri ang behavior na ito. Ganito ba ang pagpapakita mo ng pagmamahal sa pamilya mo? Maria, huwag. Ako ang makipag-usap. May particular edge ang boses niya kapag gusto niyang saktan. Binigyan ka ni Juan ng lahat, oras niya, atensyon niya, respeto niya, at ganito ang ganti mo sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanya sa bank investigators. Narinig ko na ang tone na ito noon. Noong nakarang Pasko nang binilhan ko si Juan ng modest gift sa halip ng expensive watch na hinint niya sa loob ng buwan. Parehong wounded indignation. Parehong twisted logic na ginagawang cruelty ang restraint ko. Gusto ko ibalik ang pera ko. Bumalik ang boses ni Juan, breathless sa galit. Pera mo. Tatay, mamamatay ka rin someday. At sino sa tingin mo ang makakakuha ng lahat? Advance ko lang iyan. Ang advance ay nangangailangan ng permission. Permission. Tumawa siya ng mapait at malupit. Gusto mo ng permission. Sige. Eto permission para sa'yo. Itigil mo ang investigation na ito o pagsisihan mo. Nakabitin ang threat sa pagitan namin na parang yelo sa tubig. Pagsisihan kung paano eksakto. Akala mo matalino ka na nakaupo sa malaking bahay na mag-isa. Ngunit mas kailangan mo kami kaysa kailangan namin sa'yo. Matanda. Gaano kadalas kami bumisita? Gaano kadalas tumawag just to check on you? Chimed in ulit ang boses ni Maria. Therapy sa false concern. Kami lang ang natitira mong pamilya, Emar Santos. Talaga bang itatapon mo iyan dahil sa pera? Ano sa tingin ni Rosa? Tumama ang pagbanggit sa pangalan ng asawa ko na parang pisikal na suntok. Isinara ko ang mata ko. Naalala ang malambot na boses ni Rosa. Nagkukwento ng bedtime stories kay Juan. Patient niyang kamay na nagtuturo sa kanya magtali ng sapatos. Gugustuhin ni Rosa ang honesty sa pamilya. Honesty. Nag-crack ang boses ni Juan sa disbelief. Gusto mo ng honesty. Eto honest. Ikaw ay malungkot na matanda na bumibili ng atensyon ng pamilya niya sa pera. At ngayon galit ka dahil may tumawag sa iyo rito. Lumipat ako sa bintana. Tumingin sa tahimik na kalsada kung saan nakatira ang normal na pamilya. Normal na buhay nang walang ganitong usapan. Tapusin ng bangko ang investigation nila, kahit ano ang sabihin ko ngayon. Nagsimula na ang process. Itigil mo. Tawagan mo sila pabalik. Hindi ko magagawa yon, Juan. Kaya o ayaw. Ayaw. Nanahimik sa pagitan namin. Puno ng hininga at malayong traffic sounds mula sa kanya. Sage. Bumaba ang boses niya sa mas malamig, mas calculated. Gusto mo laruin ito. Laruin natin. Ngunit huwag ka nang umiyak sa amin kapag napagtanto mo kung ano ang nawala mo. Namatay ang line. Maingat at methodical kong inilagay ang telepono, na parang nagdi-diffuse ng bomba. Bahagyang nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa effort ng pag-maintain ng kontrol sa 20 minuto ng concentrated venom. Lumakad ako sa desko at kinuha ang legal pad. Isinula ang lahat na naalala ko mula sa usapan. Mga threat ni Juan, manipulations ni Maria, eksaktong salita nila tungkol sa regret at consequences. Kung lalaki pa ito, gusto ko ng documentation. Tumama ang alaala habang nagsusulat. Si Juan ng 25 anyos tumawag sa akin ng hating gabi mula sa police station. Drunk driving, sabi niya. Ngunit misunderstanding lang. Pwede ba akong mag-bail? Mali ang officer na humuli sa kanya. Insist niya. Mali lahat maliban kay Juan. Binayaran ko ang bail. Kinuha ang lawyer. Pinanood siyang umalis ng walang salamat. Ngayon, 15 taon pagkatapos, pareho pa rin ang pattern. Mali lahat maliban kay Juan. Tinapos ko ang notes at careful na inifile sa Manila folder.
Sa labas ang neighborhood ay humihimlay sa evening RYTM nito. Ngunit madalas akong tumingin sa bintana. Vague pero pointed ang threats ni Juan. Matagal ko nang natutunan na unpredictable ang cornered animals. Habang naghahanda ako sa pagtulog, malayong siren ang umungal sa gabi. Lumalapit bago nawala sa katahimikan. Ang tunog ay nagpausa sa akin sa bedroom window ko. Sinuri ang walang laman na kalsada sa baba. Normal ang lahat, ngunit iba ang pakiramdam sa dilim. Change. Ang 2 araw na iyon ay lumipas sa watchful routine. Errands sa grocery, email sa old colleagues, morning walks sa neighborhood. Ngunit sa ilalim ng ordinary activities, pakiramdam ko parang prey na naghihintay sa predator. Nang Huwebes ng umaga, winasak ng katok ang kalmado. Sharp authoritative raps na umugong sa tahimik kong bahay na parang gunshots. Sumilip ako sa living room curtains at nakita ang 2 police cruisers na nakaparada sa driveway ko. Red at blue lights na nagpipinta sa white garage door ko sa alternating colors. 3 officers ang nakatayo sa porch ko. Isa hawak ang official-looking document. Binuksan ko ang pinto ng steady ang kamay. Emar Rogelio Santos. Ako po iyan. Ang lead officer, babae sa 40s na may steel gray eyes. Binuklat ang papel ng practice precision. May search warrant po kami para sa premises na ito based sa anonymous tip tungkol sa illegal weapon storage. Tumama ang mga salita sa akin na parang malamig na tubig. Weapons. Officer, hindi ako nag-own ng baril kahit kailan. May mali po. Kailangan po naming mag-conduct ng thorough search para i-verify iyan. Sir, pwede po bang pumasok kami? Humakbang ako sa gilid. Mabilis ang isip ko. Anonymous tip. Masyadong convenient ang timing. Masyadong perfect vindictive. Umuugong ang boses ni Juan sa alaala ko. Pagsisihan mo. Sa loob ng minuto, naging chaos ang bahay ko. Binuksan ang drawers, binuksan ang couch cushions. Inilabas ang kitchen cabinets sa counters. Sinundan ko sila kwarto sa kwarto. Pinapanood ang 40 taon ng careful organization na gumuho sa methodical invasion nila. Sir, kailangan ninyong maghintay sa labas habang tinatapos namin ang search. Sa front lawn ko, nakatayo ako na parang defendant sa sarili kong buhay. Lumitaw ang mga kapitbahay mula sa bahay nila. Phones raised, nagre-record ng humiliation ko para sa posterity. Si Emares Henderson mula sa tabi ay urgent na bumulong sa asawa niya. Nawala ang salita nila sa morning air. Ngunit malinaw ang judgment nila. Walang babala tumama ang alaala. 21 ST birthday ni Juan. Ginulat ko siya ng weekend trip sa Boracay. Buo kong binayaran mula sa perang naipon ko sa pamamagitan ng pagkain ng lunch sa bahay sa halip ng restaurants. Nagtour kami ng beaches, nag-swimming, nag-shared ng adobo. Niyakap niya ako sa airport. Sabi niya best birthday ever. Emar Santos, lumitaw ulit ang lead officer. Natapos na namin ang search. Walang weapons na natagpuan sa premises dahil wala naman akong own. Specific locations ang nabanggit ng tip, basement storage, bedroom closets. Wala kaming natagpuan para isubstantiate ang claim. May note ng apology ang boses niya. Ngunit professional pa rin ang mata niya. I-file namin ang report accordingly. Umalis sila ng efficient tulad ng pagdating nila. Iniwang overturned furniture at violated spaces. Pinanood ko ang tail lights nila na nawala sa corner. Tapos humarap pabalik sa bahay ko. Nakabukas ang front door na parang bibig na frozen mid-scream. Sumara ang pinto sa likod ko. Ang scattered papers na nag-crunch sa ilalim ng paa ko habang nagsettle ang shock sa mas matigas, mas focus. Nakahiga ang books pane up sa floor. Pages spilled na parang broken wings. Nakabitin ang kitchen drawers. Contents spilled sa counters sa accusatory piles. Lumakad ako sa study ko kung saan huming pa rin ang computer sa desk. Ang Facebook icon ay glowing blue sa corner ng screen. Platform na iniwasan ko sa loob ng taon. Preferring phone calls sa public declarations. Ngunit binago ng threats ni Juan ang rules. Naglogin ako sa account na ginawa ko, ngunit hindi ginamit. Fingers ko ay mabagal sa keyboard. Si Rosa ang nag-set up nito para sa akin bago siya mamatay. Insist na gusto kong makita photos ng future grandchildren. Wala ng grandchildren ngayon, betrayal lang. Nag-navigate ako sa profile ni Maria. Mumingisi ang mukha niya sa akin mula sa vacation photo na hindi ko alam na funded ko. Ang latest post ay pin sa top uploaded 2 oras na ang nakalipas. Video, ang search, ang humiliation ko captured sa high definition. Sa kasamang palad, ang biyenan ko ay nagkamali ng landas. Ang caption ay nagbasa, nalulungkot kami, ngunit hindi surprise. Ang mental decline ay nakakaapekto sa maraming matatanda, leading sa paranoid delusions at accusations laban sa pamilya. Mangyaring ipagdasal niyo siya
sa mahirap na panahong ito. Family First Mental Health Awareness. Ang video ay nagpapakita ng police cars sa driveway ko, officers na nagdadala ng boxes, kapitbahay na nagtitipon na parang buitre. 47 likes, 16 na shares, comments na umaagos na parang poison. Nakakalungkot kapag ganito na sila. Ganito rin ang lola ko, bago namin siya ilipat sa assisted living. Sign ka talaga sa pagditiis niyan, Maria. Sinara ko ng malakas ang laptop. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Tumunog ang telepono, ang bangko ko. Mr. Santos, si Michael Hernandez ito mula sa fraud investigation. Gusto ko lang i-update kayo sa case nyo. Ano ang status? Mas matagal kaysa inaasahan. Complicated ang family matters. Nakipag-usa ulit kami sa anak nyo. At pinanatili niya ang posisyon na authorized ang withdrawals. Authorized. Tumeyes ang boses ko, kahit sinubukan kong kalmado. Sinabi ko sa inyo na hindi. Ngunit walang additional evidence o criminal complaint. Limited ang options namin. Pwede naming i-freeze ang account. Ngunit recovering funds na withdrawn na, diplomatic niyang trail off. Ang sinasabi nyo ay hindi nyo ako tutulungan. Ginagawa namin ang lahat within guidelines namin. Mr. Santos. Siguro mas mabuti itong i-resolve sa loob ng pamilya. Binaba ko nang walang isa pang salita. Nakasara ang laptop sa desk ko. Ang list ni Maria pa rin glowing sa madilim na screen nito. 47 tao na ngayon ang naniniwala na mentally declining old man ako na nag-aakusa ng paranoid laban sa loving family ko. Binuksan ko ulit ang laptop, tinitigan ang post, at nagdesisyon. Kung gusto nilang maglaro sa public, maglalaro tayo sa public. Ngunit sa oras na ito, ako ang mag-control ng narrative. Kinuha ko ang legal pad at nagsimulang magsulat. Hindi angry words o emotional pleas, kundi methodical plan. 40 taon bilang engineer ang nagturo sa akin na bawat problem ay may solution kung lapitan ng tama ang tools at sapat na patience. Akala ni Juan matalino siya. Akala ni Maria matalino siya. Malapit na nilang matuklasan ang pagkakaiba ng kuning at intelligence. Dimmed ang screen habang umatras ako mula sa desk. Ngunit sparked ang idea. Panahon na para ibalik ang tables ng tahimik. Gumugol ako ng career sa pagsosolve ng complex problems sa pamamagitan ng pag-break sa manageable components. At pareho lang ang sitwasyon na ito. Idineklara ni Juan at Maria ang digmaan gamit ang lease at manipulation. Sasagutin ko ng truth at evidence. Unang step, documentation. Nag-download ako ng call recording app sa telepono ko. Ang class na inirekomenda ng divorce lawyers sa clients nila. Bawat future conversation kay Juan ay mapapanatili. Words niya captured para sa posterity. Ikalawang step, professional help. Natagpuan ko si Detective Marcos Lopez sa Yellow Pages. At niya promising discreet investigations para sa sensitive matters. Ang office niya ay nasa second floor ng shabby building sa sentro. Ang klase ng lugar kung saan pumupunta ang tao kapag wala ng ibang pupuntahan. 1,850,000 sa loob ng 8 buwan. Ipinaliwanag ko. Sliding ang bank statements sa cluttered disk niya. Kailangan kong malaman kung saan nila ginastos. Mas bata kaysa inaasahan ko si Lopez, mga 45. May intelligent eyes at kamay na palaging gumagalaw, adjusting papers, tapping pens, checking phone. Hindi cheap ang surveillance, Mr. Santos. Daily rate ko ay 15,000 plus expenses. Gaano katagal para sa halagang iyan ng DEF? 2 linggo ay sapat para clear picture ng lifestyle nila. Tumama ang alaala habang nagsusulat ako ng tsek. Pagdesign ng water treatment facility noong 1,987. Tanong ng mayor kung pwede mag-cut corners para makatipid. Hindi cheap ang good engineering, sabi ko sa kanya. Ngunit mas mura kaysa ayusin ang bad engineering mamaya. Parehong principle ngayon. Sa loob ng 1 linggo, nag-deliver si Lopez ng first report niya. Ang spending ni Juan at Maria ay nagpinta ng picture ng casual extravagance, designer clothing, expensive restaurants, weekend trips sa luxury resorts. Ang photos ay nagpapakita sa kanila na tumatawa sa tiyampag sa establishments na hindi ko narinig. Suot ang watches na mas mahal kaysa kotse ng karamihan. Ang pera ko ang nag-fund ng performance nila ng prosperity. Ngunit ang most interesting discovery ni Lopez ay hindi photographic. Technological ito. Nagbrag ang anak niyo tungkol sa inheritance advance niya sa social media. Ipinaliwanag niya. Ipinakita ang screenshots mula sa Instagram ni Juan posted nitong nakaraang linggo. Ang image ay nagpapakita kay Juan na itinataas ang baso sa toos. Ang caption ay nagbasa, "Para sa pera ng pamilya, well spent." Alam ng ilan kung paano mag-enjoy ng buhay. Living my best life, family wealth. Tinitigan ko ang screen,
humigpit ang pangako. Hindi lang siya nagnanakaw sa akin. Pinagtatawanan niya ako publicly habang ginagawa ito. Ikatlong step, ang trap. Gumawa ako ng fake email account at nag-send sa sarili ko ng fabricated bank alert tungkol sa suspicious activity sa account ko. Tapos tinawagan ko si Juan. Tahimik na nagre-record ang telepono ko sa bawat salita. Tatay, ano ang mali? Parang upset ka. Kaka-receive ko lang ng alert mula sa bangko. Nag-flag sila ng unusual withdrawal patterns sa account ko. Katahimikan. Tapos anong patterns? Malalaking amounts. Palaging nasa ilalim lang ng 250,000. Gusto nila akong pumunta bukas para i-review ang security footage. Security footage. Bahagyang nag-crack ang boses niya. Mula sa ATMs. Makikita nila kung sino ang gumagamit ng card ko. Higit pang katahimikan. Nang magsalita ulit siya, may note ng panic na hindi ko pa narinig. Tatay, siguro maghintay ka muna. Huwag pumunta sa bangko bukas. Papayagan mo akong tawagan ka pabalik. Namatay ang line. Inilagay ko ang telepono at ngumiti sa unang beses sa loob ng mga linggo. Ang engineering days ko ang nagturo sa akin na pressure reveals structural weaknesses. Kakita lang ni Juan sa akin ng kanya. Ngunit nagsisimula pa lamang ang plano ko. Binigyan ako ni Lopez ng evidence ng extravagance nila. Ang recordings ko ay makakakuha ng admissions nila. At ang fake email ay nagkumpirma ng guilt nila sa pamamagitan ng panic. Gayon ang pinakamahalagang component, legal action. Kinuha ko ang telepono at dinyal ang number na natagpuan ko online kanina. Thompson and Associates. Paano ko po kayo matutulungan? Gusto ko mag-schedule ng consultation. Kailangan kong idemanda ang anak ko. Ang stack ng photos ay neat-aligned sa folder ko. Bawat image ay piece ng evidence sa case na binubuo ko. Though ang surveillance ni Lopez. Si Juan at Maria na kumakain sa restaurants na mas mahal ang wine kaysa groceries ko sa isang buwan. Nag-shopping sa Boutiques kung saan ang single handbag ay mas mahal kaysa monthly utilities ko. Ang law office ng Thompson and Associates ay nasa renovated Victorian house malapit sa sentro. Polished sa mirror brightness ang brass nameplate nito. Si Attorney Sarah Thompson ay mas bata kaysa inaasahan ko. Mga 35. Ngunit sharp at focused ang questions niya. Emar Santos, sigurado kayo sa pag-proceed nito. Ang pagdemanda sa pamilya ay nagdudulot ng permanent damage sa relationships. Ang damage ay ginawa ng nagdesisyon ang anak ko na magnakaw sa akin. Methodical niyang ni-review ang evidence ko. Bank statements, photos ni Lopez, recorded phone conversations, kung saan lumalabas ang guilt ni Juan sa panic niya. Actually quite strong ito. Admissible ang recordings dahil party kayo sa conversations, at clear ang financial evidence. Ano ang damages natin? Death ng 1,850,000 plus interest, court costs, at potentially punitive damages para sa systematic nature ng fraud. Nag-sketch ang pen niya sa legal forms. Bawat stroke sealing ang path ko forward. If I file ko this afternoon, sinlyohan ng courthouse clerk ang documents ko ng satisfying authority. Ang official seal marking ang transformation ko mula victim patungo plaintiff. Case number C202-41847. Rogelio Santos versus Juan Santos at Maria Santos. Pauwi na ako nang tumunog ang telepono ko. Juan, inactivate ko ang recording app bago sumagot. Tatay, kailangan nating mag-usap. Pwede mo bang i-drop ang bank thing na ito? May maayos tayo. Ano ang iaayos? Eksakto. Tignan mo, siguro kinuha ko nga ang pera ng walang paalam. Ngunit hindi nagdedemanda ang pamilya sa isa't isa dahil sa misunderstanding. Ang borrowing ay nangangailangan ng permission. Juan, ang pagkuha ng walang permission ay pagnanakaw. Hiwa ni Maria ang boses sa background. Sabihin mo babayaran namin siya. Dahan-dahan, ngunit babayaran. Gaano kadahan? Tanong ko. Siguro, 2,500 sa isang buwan. 5,000. Hindi kami mayaman, tatay. Naalala ko ang photos na kinuha ni Lopez kahapon. Si Juan na nagseg ng check sa steakhouse na 3,000 ang rebate. Makakarinig kayo sa attorney ko. Attorney mo, mas mataas ang pitch ng boses niya. Tatay, hindi ka seryoso rito. Anak mo ako, at tatay mo ako. Walang fact ang nagpigil sa pagnanakaw. Lalabanan namin ito. Sasabihin namin sa lahat na may mental problems ka. Ang police search ay nagpapatunay. Binaba ko. Steady ang daliri ko sa end call button. Hindi nawala sa akin ang irony. Taon na ang nakalipas. Nang 12 anyos si Juan, nahuli siyang nagnanakaw ng candy sa tindahan. Inihatid ko siya pabalik para mag-apologize at binayaran double ang value ng candy. Mali ang pagkuha ng hindi sayo.
sabi ko sa kanya. Kahit anong excuse gamitin mo. Natuto siya ng leksyon noon. Mukhang nakalimutan niya na. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa study ko. Ni-review ang legal papers na inihanda ni Sarah Thompson. Inilatag ng complaint ang facts sa malamig, precise na wika. Systematic theft, abuse of trust, fraudulent use ng financial information. Ang pagbasa nito ay parang pinapanood ang destruction ng pamilya ko na ikinukwento ng estranghero. Ngunit necessary ang ilang destruction. Tulad ng pagdemolish ng building na may structural damage. Nililinis mo ang bad foundation bago magtayo ng mas mabuti. Nag-buzz ang telepono ko ng text message mula sa unknown number. Simula pa lang ito, matanda. Wala kang ideya kung ano ang sinimulan mo. Ini-forward ko ang text kay Thompson na may note. Additional evidence ng intimidation. Tapos nagbuhos ako ng baso ng wine na iniingatan namin ni Rosa para sa special occasion. 15 taon na itong aging sa basement namin. Naghihintay ng right moment. Tama ang tonight. Justice, as it turns out, ay worth celebrating. Lumipas ang buwang iyon sa blur ng rehearsals at legal reviews, meetings kay Thompson, practice sessions para sa testimony, evidence organization, hanggang sa wakas ay humakbang sa Echoing Courthouse Hall. Ang bigat ng careful compiled evidence ko ay nag-anchor sa akin ng quiet confidence. Mas maliit ang courtroom kaysa inimagine ko mula sa TV shows. Mas parang conference room na may elevated seating at formal furniture. Si Juan at Maria ay nakaupo sa defendant's table kasama ang court-appointed attorney nila. Yung man na overwhelmed sa evidence stacked laban sa clients niya. Tinawag ni Judge Patricia Reyes ang session ng sharp crack ng gavel. This is a civil case of alleged theft and fraud. Mr. Santos, pwede niyong i-present ang evidence niyo. Tumayo si Thompson. Clear at professional ang boses. Your Honor, ipapakita namin ang systematic theft totaling 1,850,000 accomplished sa unauthorized use ng personal identification number ng plaintiff. Ang first exhibit ay ang bank statements. Bawat withdrawal highlighted sa yellow marker. Habang binabasa ni Thompson ang amounts ng malakas, pinanood ko ang mukha ni Juan na lalong pumutla sa bawat number. March 3 Ari, 150,000. March 1 TA, 125,000. March 17 TA, 200,000. Nagpatuloy ang list sa ilang minuto. Drumbeat ng betrayal measured sa pera at dates. Tapos ang photos ni Lopez. Si Juan at Maria sa expensive restaurants, nag-shopping sa luxury stores. Si Juan suot ang watch na mas mahal kaysa car payment ko. Ang images projected sa screen para examine ng judge. Kinuha ang photos na ito sa period ng alleged theft. Ipinaliwanag ni Thompson. Note, ang lifestyle ng defendant ay inconsistent sa reported income niya bilang part-time bartender. Ngunit ang moment na hinintay ko ay nang i-activate ni Thompson ang recording mula sa telepono ko. Napuno ng boses ni Juan ang courtroom. Clear ang panik niya habang nagmamakaawa siyang iwasan ko ang bank investigation. Tatay, siguro maghintay ka muna. Huwag pumunta sa bangko bukas. Papayagan mo akong tawagan ka pabalik. Nagpatuloy ang recording sa later conversation namin. Tignan mo, siguro kinuha ko nga ang pera ng walang paalam. Sumandal pasulong si Judge Reyes. Narinig ko ba na inamin ng defendant ang pagkuha ng pera ng walang permission? Weakly nag-object ang attorney ni Juan. Ngunit doon na ang damage. Nag-confess si Juan sa sarili niyang words. Nang tune nila sa defense, umakyat si Juan sa stand nang nanginginig ang kamay. Your Honor, binigyan ako ng tatay ko ng permission na gamitin ang account niya. Tumataas ang edad niya. Minsan nakakalimutan ang mga bagay. May written permission ba kayo? Tanong ni Thompson sa cross-examination. Wala. Ngunit may witnesses sa alleged permission na yan. Understood lang sa pagitan namin. Hindi kailangan ng family ng formal permission para sa lahat. Kinuha ni Thompson ang social media screenshots na kinolekta ni Lopez. Ito ba ang Instagram post nyo, Mr. Santos? Pumuti ang mukha ni Juan habang lumitaw ang sarili niyang words sa screen. Para sa pera ng pamilya well spent. Alam ng ilan kung paano mag-enjoy ng buhay. Tunog ba ito ng taong naniniwala na may permission siyang gamitin ang pera ng tatay niya? Iyon lang, joke lang. Mas masama pa ang testimony ni Maria. Umiyak siya sa stand, claiming na necessities lang ang kinuha nila, habang glowing ang photos ng luxury purchases nila sa courtroom screen sa likod niya. Groceries, 70,000 sa steakhouse. Tanong ni Thompson ng matalim. Tumama sa akin ang alaala habang pinapanood ko silang squirm. Ang umaga na narinig ko ang tawa ni Juan sa forgotten phone call. Masyadong bulag siya para mapansin yan at masyadong tanga para malaman. Ang arrogant sa boses niya, casual dismissal ng intelligence ko.
Ngayon nakaupo siya sa witness chair, stumbling sa lease, habang nakapalibot sa kanya ang evidence ng death niya na parang prison walls. Nag-deliberate si Judge Reyes nang wala pang 0 minuto. Overwhelming ang evidence ko. Systematically nagnakaw ang defendants sa plaintiff gamit ang personal information obtained sa family trust. Ang theft ay umabot ng 1,850,000 sa loob ng 8 buwan. Accomplished sa deliberate deception. Umuugong ang gavel strike sa courtroom na parang kulog. Judgment para sa plaintiff sa amount ng 1,850,000 sa restitution. Lost court costs, attorney fees, at penalty ng 500,000 para sa systematic nature ng fraud. Total judgment, 2,600,000. Nakaupo akong perfectly still. Pinahintulutan ang victory na manatili sa bones ko na parang init mula sa long-awaited fire. Si Juan at Maria ay nakatitig sa judge sa shock. Palang mukha nila na parang hospital sheets. 2,600,000 nawala sila. Judgment na hindi nila matatakasan. Habang lumalabas kami ng courtroom, hinawakan ni Juan ang braso ko. Tatay, please. Hindi namin kaya bayaran ito. Sinisira mo kami. Tiningnan ko ang mata niya, mata ng anak ko, mata ni Rosa, at wala akong nakita kundi frightened calculation ng taong gumuho ang schemes niya. Sinisira niyo ang sarili niyo. Sabi ko ng tahimik. Evidence lang ang ibinigay ko. Sa labas ng courthouse, kinamayan ako ni Thompson ng genuine satisfaction. Congratulations, Mr. Santos. Ngayon ang phone part, collecting ang utang nila sa inyo. Lumakad ako patungo sa courts ko, hawak ang judgment papers sa briefcase ko. Feeling lighter kaysa sa loob ng mga buwan. Ang spring air ay nagdadala ng amoy ng flowering trees. At sa unang beses mula sa terrible phone call na iyon, nakakayang isipin ko ang future ng walang bitter taste ng betrayal. Dumating ang enforcement notice sa loob ng 1 linggo. Official letterhead nito, announcing ang simula ng financial reckoning ni Juan at Maria. Ipinaliwanag ng attorney ko ang process. Wage garnishment, asset seizure, bank account freezes, ang legal machinery na nagiging recovered money ang court judgments. Pinanood ko ang unraveling nila mula sa careful distance. Una ang kotse ni Juan. Nagdaan ako sa apartment complex nila at nakita itong nakaparada sa kalsada na may for sale sign taped sa windshield. Fading ang red letters nito na parang excuses nila. Ang BMW na binili niya gamit ang ninakaw kong pera. Ngayon desperately low-priced para kick sale. 2 araw pagkatapos, tumawag si Lopez na may update. Nililiquidate nila ang lahat na kaya nila. Estate sale this weekend. Furniture, electronics, jewelry. Sabi nila behind sa rent at facing eviction. Magkano na ang nairaise nila? Mga 400,000 so far. Malayo pa sila. Tumigil completely ang social media posts. Ang Instagram ni Maria, dating puno ng restaurant photos at vacation posts, ngayon tahimik. Ang last public performance nila ay ang courtroom defeat nila. Natanggap ko ang first payment ko ng Martes. Sek na, 75,000 round sa checking account ni Juan na may court-ordered payment written sa memo line. Walang comment na process ng bank teller ko ito. Ngunit nahuli ko ang glance niya sa notation. Perfect ang irony. Pera na bumabalik sa akin sa parehong bangko, kung saan kinumbinsi nila si Juan na masyadong matanda ako para mapansin ang systematic theft. Nang hapon na iyon, tumunog ang telepono ko. Maria, halos hindi ko sinagot, ngunit nanalo ang curiosity. Mr. Santos, please, pwede ba tayong mag-usap? Alam naming nagkamali kami, ngunit 2,600,000 ay sisira sa amin. Nawalan ng trabaho si Juan dahil nalaman ng boss niya ang lawsuit. Buntis ako. Please. Genuine desperation na ang boses niya ngayon. Strip na manipulation na nasanay na ako. Maria, may mga buwan kayo para ibalik ang ninakaw nyo. Threats at humiliation ang pinili nyo sa halip. Ngunit ang Bobby, ang apo mo, nakabitin ng words na parang bait sa hook. Sinubukan niya ang same emotional manipulation na gumana sa loob ng taon. Assuming na isasakripisyo ko ang dignity ko para sa promise ng family peace. Nararapat sa anumang bata ang parents na nakakaunawa ng defense ng right at wrong. Siguro ang experience na ito ang magtuturo sa inyo ng leksyon na iyon. Binaba ko at tahimik na nakaupo sa kusina ko. Naalala ang umaga na natuklasan ko ang death nila, ang shock ng betrayal, ang humiliasyon ng pagtawag sa akin na masyadong bulag at masyadong tanga para mapansin ang nawawalang pera ko. Ngayon nagtatrabaho si Juan sa construction sa kalahati ng bartender wages niya. Naibenta ang fancy watch niya sa pawn shop. Si Maria ay bumalik sa nanay niya. Nawala ang apartment nila sa missed rent payments. Ang courthouse judgment ay nag-alis na ninakaw nilang prosperity, revealing ang emptiness sa ilalim. Sa wakas ng summer,
Nakabayaran nila ang 1,150,000 sa liquidated assets at garnished wages. Ang natitirang 1,450,000 ay tatagal ng taon para makolekta. Assuming na employed ba silang pareho. Idineposit ko ang latest payment nila, money order na 40,000, at nagmaneho pawi sa neighborhoods kung saan normal na pamilya ang namumuhay ng walang ganitong complications. Sa driveway ko, nakaupo ako saglit tumingin sa bahay na itinayo namin ni Rosa. 40 taon ng marriage, 35 taon ng pagpapalaki kay Juan, 15 taon ng widowhood. Ang phone call na nagsimula ng journey na ito ay parang mula sa ibang lifetime. Ngunit iba ang silence ngayon. Hindi ang hollow echo ng loneliness, kundi satisfied quiet ng solved problems at balanced accounts. Lumakad ako papasok at kinuha ang checkbook ko para i-update ang register. 2,600,000 awarded, 1,150,000 collected, 1,450,000 still owed. Ang mathematics ng justice calculated sa pera at consequences. Ngumingiti si Rosa sa akin mula sa mantelpiece. Frozen ang mukha niya sa wedding day joy. Pinarangalan ko ang alaala niya sa pamamagitan ng pagtanggi na tanggapin ang death disguised as family loyalty. Aprobahan niya ang laban, kahit malungkot siya sa necessity. Sa labas ng bintana ko, ang neighborhood ay humihimlay sa evening routine nito. Normal problems, normal solutions, normal families nang walang ganitong complications. Sa loob ng bahay ko, ang silence ay parang victory. Kung gusto niyo ang story na ito, please like ang video na ito, subscribe sa channel, at ibahagi ang impressions nyo sa story na ito sa comments. Para pakinggan ang next story, click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.